Ang mga kasambahay o domestic helper ay kadalasang nagmula sa mahirap na pamilya at naghahanap ng magandang oportunidad sa mga bansang mayaman at nangangailangan ng makakatulong sa kanilang bahay. Iniiwan nila ang kanilang mga pamilya upang kumita sa ibang bansa na may mas malaking sahod. Bagamat may mga amo na tinatrato sila ng maayos, ngunit marami din ang hindi. Kadalasan sila ay nakakaranas ng pagmamaltrato at pagmamalupit ng kanilang mga employers. Kasama na dito ang pagmumura sa kanila, pagtatrabaho ng mahabang oras at pisikal na pang-aabuso. Ang kwento ko ngayong araw ay nangyari sa isang Burmese maid sa Singapore. Si Piang Ngaidon ay galing sa maliit na nayon ng Myanmar. Nasa 4 na taon pa lamang si Piang at parehong namatay na ang kanyang mga magulang. Naiwan silang 10 magkakapatid. Dumanas ng napakahirap na buhay ang magkakapatid, ngunit nairaos nila ang pang-araw-araw na pagkain sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga gulay mula sa kanilang maliit na garden. At sama-sama sila nagbibigay ng lakas ng loob sa isa't isa at pag-asa, at umaasang maging mabuti din ang kanilang buhay balang araw. Sa edad ng 15 ay napilitang huminto sa pag-aaral si Piang para alagaan ang mga nakakabatang kapatid. Ngunit nag-iba ang takbo ng buhay ni Piang nung siya ay nabuntis at nanganak noong taong 2013 sa edad na 21. Nadagdagan ang responsibilidad ni Piang matapos nitong manganak sa kanyang anak na lalaki na si Mong Lam Tuang. Kaya yun ang nag-udyok sa kanya na magtrabaho pa ng mabuti. Nagtrabaho siya bilang construction worker para matustusan ang kanyang pamilya. Ngunit bilang babae, ang pagtatrabaho sa construction ay mahirap at hindi ganun kasapat ang kinikita. Sa mapanghamong panahong iyon ay natutunan ni Piang mula sa kababayan na ang pagtatrabaho sa ibang bansa bilang domestic helper ay mas may magandang sahod kumpara doon sa pagtatrabaho niya bilang construction worker. Pinag-isipan ni Piang ang ideyang ito at mabilis na nagpa siya na pumunta sa Singapore bilang domestic helper upang magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang kanyang pangarap ay ang makabili ng disenteng bahay at lupa pagkatapos niya magtrabaho ng 3 taon. Ngunit may ilang balakid sa plano ni Piang. Dahil siya ay 22 pa lamang at ang legal age para makapagtrabaho sa Singapore bilang domestic helper ay 23. Dahil sa porsigido si Piang na makaalis ay kinuusap niya ang kanyang agent na palsipikahin ang kanyang birth date sa kanyang mga documents at palabasin na siya ay 23 na. At kagaya ng ibang domestic helpers, ay nanatili muna si Piang sa agency habang inaantay na magkaroon siya ng employer. Kalaunan ay na-hire siya ng isang pamilya sa Bishan Town. Ang pamilya ay binubuo ng mag-asawa, 2 bata at isang lola. Ang babae ay nagngangalang Gayatri Murugayan, 35 years old at ikinasal ito kay Kevin Shilvam na isang police sergeant. Sa una ay tuwang-tuwa si Piang ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang pagkakataong ito ay magiging isang bangungot pala. Ang pagtatrabaho para sa pamilyang ito ay pagkakakulong para kay Piang. Bihira siyang nakakalabas sa bahay maliban na lamang kung maiutos sila sa kanya. Ang ibang maid sa kapitbahay halos hindi rin siya nakikitang lumabas maliban na lamang kung nagdidilig ito ng halaman o naglilinis ng kanilang bintana. Inilalarawan siya ng kanilang mga kapitbahay na payat, tahimik at magalang na babae. Bihira lang siya makipag-usap sa iba kaya hindi nila alam na may maling nangyayari sa kanya. Ang hindi nila alam na tinitiis lang ni Piang ang paghihirap sa loob ng bahay na yon. Umpisahan natin sa pagtrato sa kanya ng amo niyang babae na mailalarawan na hindi makatao. Itinuturing niya na napakarumi at kasuklam-suklam si Piang na kinakailangan niya magsuot ng ilang patong mask pag nagtatrabaho ito sa loob ng bahay. Ipinagbawal din niya na magkaroon ng cellphone si Piang. Kahit ang matandang babae na si Prema ay ganun din ang trato kay Piang. Kinakailangan ni Piang na kumain ng mabilis para hindi ito masigawan at kinakailangan niyang linisin ng maayos ang bahay kung hindi ay makakatanggap siya ng mura. Di nang tagal pagkatapos lamang ng halos 5 buwan niya na pagtatrabaho sa pamilya ay nakaranas na rin si Piang ng pisikal na pang-aabuso na nag-umpisa noong October 2015. Sampal at iba pang pananakit ang dinaranas ni Piang araw-araw. Siya ay sinusuntok o di kaya tinatadyakan kahit sa maliit na maling ginagawa. Kahit na maliit si Piang ay napakarami niyang ginagawa sa bahay at tinitiis niya yon at nananatiling tikom ang mga bibig at itinago lamang sa kanyang sarili ang dinaranas para sa kanyang pamilya.
Ang lahat ng pananakit at pagmumura sa kanya ay nakunan lahat yon ng CCTV sa loob ng kanilang bahay na ininstall din ni Kevin. Sa isang punto ay inamin din ni Kevin na minsan ay gumamit siya ng baseball bat para paluin si Piang. Nakatanggap lamang ng medical check-up si Piang matapos ng 10 buwan na pagtatrabaho sa pamilya. Nung tinanong siya tungkol sa kanyang mga pasa sa katawan, ay sinabi ng pamilya na madalas siyang natutumba o nadudulas dahil sa kanyang pagiging clumsy. Ngunit napakahirap paniwalaan na ang isang tao ay nagkakaroon ng pasa ng paulit-ulit sa loob lamang ng 10 buwan. Patakaran na ng agency na i-check ang mga hawak na domestic helper sa bahay kung saan sila nagtatrabaho upang masuri at matignan kung nasa magandang kalagayan ba sila. Ngunit nung bumisita sila sa bahay kung saan nagtatrabaho si Piang ay wala naman silang nakitang mali sa loob ng bahay. Sa kabila ng reklamo, makailang beses na tininggahan ni Kevin ang alok ng Ministry of Manpower na magpalit ng bagong maid na para bang ikinatuwa pa ng pamilya ang paggamit kay Piang bilang kanilang personal na punching bag. Bukod sa pagtitiis sa pisikal na pang-aabuso ay pinagkaitan din ng pagkain si Piang. Pinahintulutan lamang siyang kumain ng 1 pirasong tinapay at uminom ng tubig kada araw na humantong sa malnutrition. Pinapayagan lamang siya na matulog ng 5 oras sa isang araw. At dahil sa baguhan pa lamang si Piang sa bansa ay wala siyang lakas o kakayahan na lumaban. Paminsan-minsan ay patagho itong nakakatawag sa kanyang pamilya sa Myanmar, ngunit hindi rin siya nagrereklamo tungkol sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman noong July 12, 2016, halos 1 taon sa kanyang pagtatrabaho. Tinawagan na Piang ang kanyang pamilya at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makauwi. Itinago niya ang tunay na nangyari sa kanya at sinabing masama ang pakiramdam niya at gusto niyang bumalik ulit sa kanilang nayon. Nalaman ng kanyang mga amo na tumawag siya sa kanyang pamilya kaya sobra silang nagalit kay Piang. Wala silang balak na basta na lamang itong hayaan na makatakas o makauwi. Kaya't gumawa sila ng malupit na hakbang. Itinali nila si Piang sa grills ng bintana para hindi ito makatakas at pinilit siyang matulog sa sahig. Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang pambubugbog kay Piang at araw-araw na pang-aabuso at nagtuloy-tuloy yon ng halos 12 days. Noong July 25 ay parehong sinaktan ng mag-asawa si Piang at inakusahan na nagnakaw si Piang ng pagkain sa kanilang ref. Ngunit paano yun magagawa ni Piang siya ay nakatali. Patuloy nilang hinihila ang kanyang buhok at sinisipa habang nagmamakaawa ito. July 26, ito ang araw na naganap ang pinakamalalang pag-abuso nila kay Piang. Hindi malinaw kung ano ang nagudyok sa babaeng amo, pero inumpisahan niyang bubugin si Piang ng alas 5 ng madaling araw. Tinapakan niya ang leeg ni Piang sabay ng malakas na pagsabunot sa kanyang buhok. Di pa makontento ay sinakal niya si Piang kahit na nawala na ito ng malay. Nung nakita niyang hindi na kumikilos si Piang ay hinayaan na lamang niya ito. Nung paalis na si Kevin papunta sa kanyang trabaho bandang alas 7 ng umaga, ay napansin nilang hindi na gumagalaw si Piang. Sinubukan nilang i-revive ngunit walang nangyari. At para maiwasang makakuha ng atensyon ng mga kapitbahay ay nagdesisyon silang tumawag sa klinik para sa house call treatment. At sinabi sa nakausap na nurse na nawala ng malay ang kanilang maid sa kanilang kusina. Nagpadala ang klinik ng doktor. At habang inaantay nila ang doktor ay pinalitan nila ng malinis na damit si Piang at tinanggal sa pagkakatali. Noong dumating na ang doktor at matapos niyang masuri ay idineklara niyang patay na si Piang. Nagkunwaring nabigla at nagulat ang pamilya at sinabing gumagalaw pa siya kanina. Wala nang sinayang pa na oras ang doktor at agad itong tumawag ng ambulance at pulis para mag-imbestiga. Dumating ang mga pulis bandang alas 11 ng umaga. Hinarangan nila ang labas ng bahay para hindi makapasok ang mausisang mga kapitbahay. Si Piang ay namatay na sobrang payat na halos butot balat lamang ito at puno ng pasa ang kanyang katawan. Ang sanhi ng pagkamatay ni Piang ay severe brain damage na sanhi ng kakulangan sa oxygen at trauma sa leeg. Nung nagsagawa ng autopsy si Dr. George Paul ay nakitang may 31 na mga pasa at 47 na mga sugat at dumaranas ng malalang malnutrition si Piang. Ang pagsakal sa kanya ni Gayatri ay nagsanhi ng pagkawala ng hangin sa utak ni Piang na siyang ikinamatay niya. Nawala din ang halos 38% ng kanyang timbang at tumitimbang lamang siya na 24 kg sa oras ng kanyang pagkamatay. Mabilis na pinagsama-sama ng mga pulis ang ebidensya.
At noong Miyerkules, July 27 ay inaresto sina Gayathiri at Prema na walang pagtutol. Kinabukasan ay pareho silang kinasuhan ng first-degree murder ng state courts ng Singapore. Malawakang alam na ang hatol ng first-degree murder ay parusang kamatayan sa Singapore. Gayunpaman, alinman sa kanila ay hindi nagpakita ng anumang emosyon sa hinaharap na hatol. Isang masusing pagsisiyasat ang pinasimulan para mangalap ng ebidensya para sa prosecution at defense teams, kasama ang CCTV footage, mga pahayag ng saksi at psychological assessment. Noong April 2020 ay natapos ang psychological assessments nina Gayathiri at Prema. Si Gayathiri ay na-diagnose na may OCD o Obsessive Compulsive Personality Disorder at postpartum depression. Ang diagnosis na yon ay suportado ng kanyang pag-uugali. Gaya ng pag-uutos sa kanyang hipag na magsuot ng shower cap upang maiwasang madumihan ang shower ng kanyang buhok at ang kanyang ugali na labis na naglilinis ng bahay. Ang kanyang postpartum depression ay isang dahilan din kung bakit hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Kadalasan sa taong may depression ay hindi nananakit. Ngunit dahil sa kakulangan ng tulog at pagod sa pag-aalaga ng kanyang pangalawang anak, ay maaaring nag-trigger ng kanyang sumasabog na galit. Ngunit nililinaw ko lang na ang pagkakaroon ng OCD at postpartum depression ay hindi nangangahulugan na magiging mamamatay tao na ang isang babae. Dahil sa resulta ng psychiatric assessment, ang ipinataw na kaso ay binago. Mula sa kasong murder ay ginawa na lamang itong culpable murder. Ibig sabihin na ang potential na sentensya na death penalty ay magiging life imprisonment na lamang, dagdag pa doon ang mga ipapataw na multa. Higit pa rito ay natuklasan ng mga investigador na nakatago ang CCTV footage. Inalis kaagad ni Kevin ang CCTV system matapos mamatay ni Piang sa tulong ni Prema. Nang tanungin ng Criminal Investigation Officer tungkol sa pagkakaroon ng CCTV sa kanyang bahay ay nagsinungaling si Kevin at sinasabing tinanggal niya na ito noong nakaraang taon pa. Sa totoo lang, alam ni Kevin na ang paggamit ng CCTV footage bilang ebidensya ay magriresulta sa mas matinding sentensya. Matapos itong tanggalin, ipinasa sa taong CCTV para sa pag-iingat. Sa una ay napunta ito kay Prema at ibinigay niya ito sa kanyang manugang. Sa huli ay ibinigay ito sa asawa ng babae sa isang kaibigan para itago. Gayunpaman, mabilis na nahuli ng mga pulis at matagumpay na nakuha ang CCTV footage. Sa footage ay makikita na ang pamilya ay binubuhusan ng malamig na tubig at brutal na sinasaktan gamit ang kanilang mga paa, kamay at maging mga metal na bagay si Piang. Sinunog pa ni Gayathiri ng mainit na plancha si Piang at sinakal ito. Ang ilan sa mga pang-aabusong ito ay nangyari sa harap ng sanggol na anak ni Gayathiri. Para sa paglilitis sa tatlong individual na ito, naganap ang paglilitis kay Gayathiri noong huling bahagi ng February 2021 at hinarap niya ang hanggang 114 na mga kaso na may kaugnayan sa torture. Kinatawan ng kanyang dalawang abogado, si Gayathiri ay nag-plead guilty sa kasong culpable homicide at 24 na iba pang mga kaso. Para sa mga prosecutors, ang kabigatan ng mga ginawa ni Gayathiri ay nangangailangan ng pinakamatinding parusa. Ang defense team na isinaalang-alang ang psychological state ng babae humingi ng maximum na sentensya na 14 years sa bilangguan para kay Gayathiri. Sumunod ay ang paglilitis kay Prema noong November 2022. Nahaharap siya sa kabuang 50 na kaso na may kaugnayan sa pang-aabuso at pagpapahirap sa namatay na kasambahay. Siya ay nag-plead guilty sa 48 na mga kaso lamang at inamin ang pagtatangka na burahin ang ebidensya sa CCTV. Ang defense team ni Prema ay nakipagtalo para sa leniency at pinakita na si Prema ay isang mapagmahal at mapagmalasakit na lola na nag-aalaga sa mga pasa at sugat ni Piang bago ito namatay. Ang ideya ng pag-aalaga sa isang tao matapos nilang saktan ay maaring makapagpawala ng guilt sa kanilang pakiramdam. Sa wakas ay naganap ang paglilitis kay Kevin. Hiniwalayan niya ang kanyang asawa noong 2020 at nasuspende sa kanyang tungkulin bilang isang pulis mula noong 2016. Hindi pa nagaganap ang kanyang sentensya. Sa kabila ng lahat ng legal na pagmamaniobra ay nanatiling determinado ang prosecution at ang mataas na hukuman. Sa huli, si Gayathiri ay nakatanggap ng 30 years na pagkakakulong habang si Prema ay sinentensya ng 17 years. Sinabi ng korte
na sila ay walang pagsisisi at masamang tao na karapat-dapat ng matinding parusa. Nung marinig ang kanyang sentensya ay parehong nag-apply ng apela sina Gayatri at Prema at sinubukan ni Gayatri na makipagtalo at sinabi na may mga messages sila sa WhatsApp ng pamilya ni Piang sa Myanmar at napatawad na sila ng mga ito. Sinubukan pa niyang magsumite ng karagdagang psychiatric assessment mula sa dalawang magkaibang psychiatrists na tila sumisigaw na may sakit ako sa pag-iisip kaya patawarin mo ako. Gayunpaman ay nakita ng Court of Appeal na malinaw na kasinungalingan nito at ibinasura ang ebidensya noong May 20, 2022. Ang brutal na pagkamatay ni Piang ay labis na ikinagulat ng publiko at ng gobyerno. Ang Ministry of Manpower ay nagbigay ng buong insurance compensation sa mga miyembro ng kanyang pamilya sa Myanmar, ngunit walang halaga ang makapagbabalik sa buhay ni Piang. Sa kabila ng kanilang galit, nagrally ang publiko at nag-donate ng kabuuang $200,000 noong 2021 para suportahan ang pamilya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para sa anak ni Piang, ang Myanmar Embassy sa Singapore ang bahala sa panggastos sa kanyang pag-aaral. Inilibing si Piang sa tabi ng kanyang mga magulang sa Myanmar. Ibinahagi ng kapatid ni Piang sa media ang kanyang intensyon na sabihin sa anak ni Piang ang tungkol sa kanyang ina at turuan siyang huwag tumugon sa kasamaan ng kasamaan. Hinangad ng pamilya na lumaki ang anak ni Piang bilang isang matuwid at mabahagi na individual. Ang mga pangarap ni Piang para sa kanyang pamilya ay ninakaw ng mga walang pusong tao na hindi man lang nakita ng pagsisisi sa kanilang ginawa. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!